spokes. So ito na yung continuation ng ating projects na ginagawa. So itong area na to, nakita nyo yung pond, natapos natin yan ng isang araw. Ngayon ito naman ang inumpisahan kong gawin. Tinanggap yung mga damo doon, nilinis ko yung lugar na yan. Tapos lalagyan natin ng fabric para hindi ulit tubuan ng damo, and lalagyan natin mga pavers. So yun ang plano natin dyan. So hopefully matapos natin yan ngayon. Kung hindi naman, at least bukas matatapos siguro natin, makukumpleto natin itong side na to. And over here, so inumpisahan ko na rin gawin to. So dinidigdik lang natin yung, pinapak lang natin yung lupa dito para siksik ang lupa. So ganun din ang gagawin natin dito. Pagkatapos ng siksikin itong lupa, lalagyan din natin ng fabric para hindi rin tubuan ng damo, and lalagyan din natin ng pavers, and then we'll decide what we're gonna do. Tsaka nag-add na rin tayo ng mga ilang mga halaman tulad dito. Naglagay na rin tayo dito, doon, yun. So lagyan pa natin ng ibang mga halaman yan as we go along. So dito ang plano ko, lagyan ng border dito, tapos lalagyan natin ng parang flower box siguro itong hilera na to. I don't know yet, pero sigurado maglalagay tayo ng halaman dito sa corner na to, and we'll see. So yung gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng kukumpletuhin lang natin yung fabric dito. Tapos lalagyan natin ng mga crushed stone sa gilid, and then lalagyan natin ng pavers sa gitna. So yun ang vision natin ngayon. So yun ang plano. So nailatag na natin ang ating fabric. Lagyan natin ang kapraso doon. Then pwede natin ilatag ang ating pavers dito. Nalagay down the first paver. Lagyan natin siya. Papantayin na lang natin yung gitna. Wala nang sukat-sukat. Kung wala naman tayong blueprint kung anong gagawin natin dito. So pansahan system. Dito tayo magsimula. Yan ang una nating paver. Itong mga pavers na ginagamit natin, yan yung dating nakalagay dyan sa shed na tinanggal natin. Pero originally, libre lang lahat yan. Kasi merong landscaping business down the road na pinamigay na lang nila dahil wala na bumibili. So it's free. So unahin natin gamitin itong mga size na ito, kasi iba-ibang size yan. May maliliit, may pahaba, may square, meron medyo malalaki. So itong unahin natin. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang mga size na ito. Alright, that's the middle part. Kukuha pa tayo ng mga ganyang sukat. Hindi natin alam kung may ilang pang natitira na ganyang sukat. Pag naubos na, yung ibang style naman, yung ibang size naman ang gagamitin natin. Okay, so yun na lang yung natira sa size na yan. So itong iba na to, medyo maliliit siya. Kunti lang maliit, masyadong pansin. These are a little smaller than the other one.
Tatapos lang natin ang trabaho. So tutuloy lang natin itong project ulit. The same project. Same project. So dito tayo natapos kahapon. And then we're gonna move on to that side. So kasi matapos to, itong part na to, itong mga project na to dito, bago magsimula ang summer, bago matapos ang spring, which next week is the official start of summer. So mas mahirap kasi magtrabaho dito sa labas pag sobrang init na. So this coming week magsisimula ng maging 90s ang forecast sa temperature. So masyado nang mainit magagawa dito sa labas. So gusto kong matapos tong mga project na to dito bago uminit ng gusto. Alright, good people. So tapos na natin tong kompleto na yan. So lagyan ko ng hagdan dito para madaling bumaba, para hindi na umikot na pa ganun. So lagyan natin ng hagdan. Medyo convenient, diba? So yan na yan. It's good. So okay, lagi namang may i-add dito, hindi. So it's never 100% na kompleto. Bumili tayo ng mga solar lights. So lalagay natin mga solar lights. Nilagay ko itong lumang lighthouse na nasa harapan ng bahay noon. So bagay siya sa may tubig. Diyan ko nilagay yung lighthouse. Dati nasa harapan ng bahay yan. So okay na yan. Lagyan natin yung mga crush stones dito. Tapos meron tayong upuan dito, higaan, pang relax. Lagyan natin ng halaman doon. Nilagyan pa natin ng mga halaman dito. Ngayon, ito naman dito naman tayo magko-concentrate, di ba? So, umpisahan natin lagyan ng ng fabric. Parang ginawa natin doon, same thing. Para hindi tumubo yung mga damo. Alright. And kumuha din ako ng mga mas malalaking piraso ng mga pavers. So yan ang gagamitin natin. Hindi naman dun sa buong lalagyan lang natin ng patungan ng grill tsaka lamesa. Parang tayong lamesa dyan, parang work table, outdoor work table binili ko. Tapos so tingnan natin kung anong kakalabasan natin. Daw natin yung mga malalaking pavers na pinikap natin. Siguro isang peraso ng mga 50 pounds ang bigat. So, alright, this is the time for the real work.
folks. Okay, so ito na yung natapos natin kahapon. So this is another day, this is the next day. Umpisahan natin tong project na to kahapon. So ito na yung natapos natin. Nailagay ko ng mga pavers na kinuha ko kahapon. Kumuha pa tayo ng pavers kanina. So nung natira na 4 na to. Tsaka yun. So kinukuha ko yan dun sa anak ko, sa bahay ng anak ko. Kasama yan dun sa mga libreng pavers na sinabi ko, itong ginamit ko dito. Lahat yan magkakasama yan. Tsaka yun, mga malalaki na yun, libre yan nung pinamigay ng landscaping company dito sa malapit sa bahay ng anak ko. Binigay lang ng libre. So that was about 2 years ago. So bakit hindi libre, di ba? So might as well use it. Pero marami pa dun sa kanya, meron bang mga iba-ibang pavers pa dun na natira sa bahay nila. Pero ngayon ito lang muna kailangan ko. That's it. But ito na yung progress ng from yesterday. So ngayon ina-assemble ko naman tong, at the same time ina-assemble ko din tong prep and serve station na lamesa. Hopefully matapos natin ngayon to, at least itong rest of the pavers dito nalalagay natin, tapos ma-assemble yung lamesa. Tapos nilagyan ko rin pala ng mga ng mga solar lights dito para at least hindi masyadong madilim sa gabi, para may konting accent, di ba? So ito na yung ating small outdoor oasis. All right. Yeah. Pwede mahiga dito. Yan. So ngayon mainit eh. Next time mandang pag dumilim-dilim. So yeah, so ito na, malapit na siyang matapos. And then of course we got more projects to come. Pavers natin, sakto lang. Tapos yung yung gilid na may mga halaman, so lalagyan natin ng ganun din, mga crushed stones. Hindi lang lalagyan natin dyan. Today is hot day, humid. So simula kahapon and simula kahapon mainit na ang panahon. So kaya tamang-tama lang tong pagkatapos natin dito, dahil lang lalagay na lang natin. Mahirap na magtrabaho sa labas pag mainit, tulad ngayon masyadong humid. So ito lang ang tatapusin natin. Lagyan natin to ng mga crushed stones, mga parang ganun. Lagyan natin dito. Hindi ko pa na-decide kung anong lalagay natin. Baka bibili lang din ako ng maliit na peraso na ganito. Tapos tatapalan lang natin yung black na fabric para hindi na masyadong sagwanting lang. Kasi napupunit din to pagka, halimbawa itong silya, yung paa ng silya, may nakaupo dito, mapupunit din yan. So kailangan lagyan ng protection. So baka bumili lang tayo ng maliit na peraso na ganito, lagay natin sa strip na yan. Pero ito na yung ito na yung ating work area, outside kitchen. Nagamit na namin tong oven kagabi and it's good. Yeah. So nagamit namin yung agabi. Ito yung
So gagawa pa ako ng stand dito. Kasi hindi naman dapat nakapatong dito yan eh. May nabibili na stand dito kaso masyadong mahal. So madali lang gumawa niyan. So, testingin ulit natin tong ating outdoor oven. Magluluto tayo ng pizza. Pizza, temperature 550. Lagay natin ng 5 minutes muna. Tapos, magpipreheat siya. Okay, magpipreheat siya. And then, lalagay natin dyan yung pizza stone. So ginamit namin to kagabi, sandali lang. So ngayon officially magbe-bake tayo ng pizza dito. Tingnan natin kung anong kakalabasan, kung ito nga ba ay worth the money. Alright, so there it is, ating border. So ngayon pwede natin lagay yung mga bato dyan para at least hindi sila lalabas dito, di ba? Sakto naman pala yung dami ng bricks natin na nilagay dun hanggang dun sa dulo na yan, which is good. Alright, so ito ang aming homemade pizza, ready for the oven. Just slide it in, that's all. Make sure you don't touch anything. It's hot. Alright. It's beyond hot. Okay. Alright. Then we'll start. Pizza's cooking. And we continue on. I'll let you know. Okay. Alright. So, kailangan siguro another maybe 2 more bags. Dadagdagan pa natin ng bato yung manipis. Medyo manipis eh. So, kakapalan pa natin. We'll buy another maybe 2 bags. Tapos, dito ayusin din natin. Lalagyan din natin yan. Alright, so tapos na yung timer ng oven natin. Let's see. Oh, I think it's done. And tingin ko mukhang luto na. Maybe another minute. Let's see. Another minute or 2. Pero mukhang okay na eh. We'll find out. Mas gusto ko kasi medyo yung medyo brown yung crust, hindi doughy. So tingnan natin, add tayo ng another 2 minutes. Alright, so meron tayong 15 seconds left. It's countdown. It's countdown time. 4, 3, 2, 1. All right. See, get food. Patayin na natin. I'm sure it's done. Bye. Okay, here we go. Nako, mukhang perfecto. What do you think? Looks nice. Looks good. Lutusan stone yan eh. So that's nice. Now, time to eat.
We're gonna find out how it came out. Okay, so pag binili niyo yung oven na yan, may mga kasama accessories. Ito yung isang accessories niya. Pang tanggal ng ano, pang tanggal ng pizza. Dito natin lalagay. Professional ah. Ayos ah. Okay, no. There we go. One down. Voila. Now, taste test. We'll leave that open so it'll cool off. Leave this here for now. And we're gonna bring it up to the table. Woohoo! Look at that! Alright, folks, that pizza was really good. Delicious. Perfect. It is perfect. So this thing is good. It's worth the money. Marami ka pang maluluto dyan. Pwede kang mag-roast ng manok, kahit ano. Pwede kang mag-bake. So marami siyang purpose. So it's a good buy. So ngayon tutuloy lang natin itong ginagawa natin. And then kailangan pa tayo, sabi nga bibili pa tayo ng mga 2 bag pa ng crushed stones. Another wonderful afternoon. So last few days meron tayong mga thunderstorms sa ulan. So hindi ko na ipagpatuloy itong mga dapat gawin dito. But so ito yung setup muna natin, di ba? Yan, lagyan natin ng mga bato yan. So bibili pa ako ng isa pang piraso na para mailagay dun. And then bumili pa ako ng mga crushed stones. So maglalagay pa tayo. Masyado pang manipis. Yung iba may mga kulang-kulang na kalbo na spots. So we're gonna put more crushed stones here. Yep, definitely here. Yep, so yeah, we got a couple more bags of stones. So we're gonna put more over here. Maglalagay din tayo dun sa side na yun. And so just a little bit more and this will be done. And in the meantime, yung mga apo ko, since na ginawa ko to, bakit daw walang bubong? So humihingi ng bubong, tsaka gusto ro ng may monkey bar. May monkey bars dito. So lalagyan natin ng monkey bar muna ngayon. So inumpisahan ko na to. Nagputol na ako ng mga kahoy. Lagyan natin ng bubong yan. So ito muna ang ginagawa natin ngayon. Like I said, itong mga project na to hindi naman parating 100% natapos itong mga project na to. Kahit na sabihin mo 100%, lagi pang mayroong dapat idagdag o lagi kang mayroong maiisip na dapat idagdag or baguhin. So it's never 100%. So tulad to, medyo parang masikip dito sa lugar na to. Para dito sa lamesa na to, so baka mag-switch around ako. Lagay ko itong lamesa tsaka itong mga upuan doon sa deck. Palitan natin ng mas maliit na lamesa. Yung mas maliit na lamesa doon lagay natin dito. So there's always room for improvement, di ba? So it's never 100% done. Tulad niyan, kala ko tapos na ako dito. Nope.
So now that's what we're doing. We're gonna put monkey bars, and later on we're gonna put some sort of a roof on it. Don't necessarily need it, but they're asking for it, so we'll put one up. All right.